Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok at lalong dumaraming nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Gabo, 28 years old, taga dito sa Parañaque. May live-in partner ako ngayon, Kuya Poy, na itago na lamang natin sa pangalang Vilma. Kasing edad ko rin. Hindi ko alam kung dapat ko bang problemahin ito pero hindi ko rin kasi mapigilan na sumagi sa isipan ko ang tungkol sa pagbubuntis ng kinakasama ko. 8 months na kasing buntis ngayon ang partner ko pero sa mga nagdaang buwan na yun, ni minsan ay hindi ko man lamang naramdaman o narinig sa kanya ang mga food cravings niya kagaya na lamang sa mga napapanood ko mga kwento ng ibang kakilala at ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang, Kuya Poy, takang-taka ako sa mga oras na to. Pero ang pagtatakang ito ay unti-unti kong napunan matapos ang isang beses na matapos kong buksan ang cellphone niya. At dito nga ay nadiskubre ko na meron palang binabayaran ang partner ko na kapitbahay namin para bumili ng mga food cravings niya. Sa tuwing nagkakaroon naman ng morning sickness si Vilma, ay sa nanay naman niya ito humihingi ng advice kung papaano niya ito i-handle at gagawin. Kung problemado naman ang partner ko ay sa kanyang best friend naman siya nagve-vent out ng sama ng loob niya. Sobra akong nabigla sa mga nabasa at nalaman ko, Kuya Poy, kasi ni isa sa mga yun ay hindi ko man lang naramdaman mula kay Vilma. Kumbaga, parang kinuhanan lamang ako ng similya para lang mabuntis ito. Para akong ibang tao sa tingin ng partner ko. Kaya nga napapaisip ako ng literal, wala ba akong naiaambag sa kanyang pagbubuntis sa aming anak? Matapos yun ay nabigla ako, Kuya Poy, nang magsabi siya sa akin. At ito ang sabi niya. Una na siyang nag-open up sa akin pero ang kaso ay hindi ko man lang daw siya pinakinggan noon. Pinalampas ko lang daw yun. Doon naalala ko na nagawa ko siyang biruin matapos kong sabihan na ang arte-arte niya pagdating sa pagbubuntis sa unang anak namin. Ang hindi ko lang alam, sineryoso pala yun ng gusto ni Vilma. Hanggang sa lumipas na nga ang maraming buwan ng pagbubuntis niya, ay sinubukan kong bumili ng bulaklak noong Sunday dahil nga Mother's Day. Pero nagawa niya akong prangkahin. At sabi niya, hindi naman daw makatutulong sa cravings niya ang bulaklak sa madaling araw na ibinigay ko. Hindi rin naman daw yun makatutulong sa pagtayo sa tuwing iihi at dudumi siya. Hindi siya galit sa akin, Kuya Poy. Habang sinasabi niya ang mga katagang yun ay ramdam kong malungkot ang kanyang boses. Alam kong mali, pero hindi ko alam kung papaano nga ba ako babawi kay Vilma gayong malalim na pala ang hinanakit sa akin ng kinakasama ko. Sa totoo lang, hindi ko man lang naranasang magising na madaling araw para bumili ng pagkain na gusto niyang kainin at ni hindi ko rin siya naalalayan sa tuwing kailangan niyang tumayo habang siya ay nagbubuntis. Umaasa po ako na makakukuha ako ng payo mula sa inyong programa at sa mga walang sawang sumusuporta sa Heart to Heart. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Gabo. Especially for you. Alam mo, Gabo, para sa ating letter sender na may problema dahil sa pagbubuntis nga raw ng kanyang partner na si Vilma na hindi man lang siya hinahanapan ng suporta doon sa cravings, doon sa kung ano-ano mga pag-alalay na hinihingi ng isa nagbubuntis. Alam mo, yes, it's a problem but I wouldn't consider it as a big problem sa ngayon. Alam mo, isa sa bagay na dapat maintindihan mo, Gabo, meron talaga mga hormonal changes para sa mga babaeng nagbubuntis. Ako, lalo na the first time, nakaka-relate ako sa'yo. Nangyari yan sa akin dahil kung ikaw ay hindi nahinga ng cravings, ako naman natanggihan ko doon sa cravings na hinihingi sa akin. Ang hinihingi lang ni Mrs. Popoy doon nung nag-crave siya ay isang burger, yung buy one take one.
O, yung buy one take one na mura lang na burger. Yun lang ang hiningi niya sa akin. Tapos sabi ko, pagod ako eh. Tapos hindi ko talaga binigay. Ang sama pala ng loob sa akin ni Mrs. Popoy noon. Pero ito, no, hayaan mo na, intindihin na lang. May mga hormonal changes talaga, may mga mood swings. Ang, dahil nga yun sa testosterone, sa progesterone levels, I wouldn't want to go scientific na sa ganyan. Pero Gabo, relax ka lang. Kung doon siya mas at peace, nagbibigay sa kanya ng suporta na kapitbahay ninyo o kaibigan ninyo yan, sa nanay niya, it's okay. Basta ngayon na alam mo na, suportahan mo pa rin siya emotionally, ayan, at wag mo nang ikasama rin ng loob, wag mo nang salubungin pa. Nung nagbigay ka sa kanya ng bulaklak ng Mother's Day, wag mo nang masyadong maliit yan, it's too minute of a detail para sumama pa ang loob mo. Mas mahirap yung dinadala na bata nung iyong mapapangasawa pala ng live-in partner. Mas yun ang concern natin kung paano magiging maayos yung mood niya. Basta ngayon, ang maganda ay sabihin mo sa kanya na ready ka na sa mga responsibilidad at sabay kayo na harapin ang pagiging mga magulang ninyo in a few months time. Ganoon na lamang. Huwag na mag-away pa. Hindi siya ganong kalaking problema, pero you make yourself available next time na meron siyang gustuhin o kailanganin niya ng suporta.